Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, pag-usapan po natin itong mga topics natin dito sa ating ano ang totoo dito? ATD. Ito pong bagong segment po ito. ATD. Ano ang totoo dito? Hmm? Ah, ang unang topic natin, ah, totoo ba na sinabihan ni dating senadora ngayon ay Congresswoman Laila de Lima na kung sa puputok, parang substandard na paputok si PBBM? Ayun, pag-usapan natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Pangalawang pag-usapan natin, ano bang totoo dito? Ha? Sino ba itong DDS lawyer na ipapablatter daw ni Yusek Claire Castro? Yan, ano bang totoo dyan? Bakit ba ipapablatter? Yan, pag-usapan natin. Sabi ni dating Secretary Ronald Llamas, kapag nanalo ang mga Duterte, halimbawa si Sara nanalo sa 2028, yung mga nakausap niya daw ng mga ambassadors ay magiging failed state ang Pilipinas. Ayan, anong totoo ba diyan? Yan, pag-usapan natin. Mga kabunyog, mga kababayan, medyo matindi itong comment ni matapang itong comment ni dating senadora, ngayon ay Congresswoman Laila de Lima tungkol kay PBBM. Medyo grabe ang nito, ang frustration na ni dating senadora Laila de Lima. Ang pagkaka-describe niya, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni ito, January 4 niya ito sinabi. The public demands that the big fish do not go unpunished. A promise of this administration that has yet to be fulfilled. Pag ganyan ang Pangulo, para siyang substandard na paputok. Nagpapasabog pero supot. Medyo matindi. Natawa nga ako dito eh. Natawa ako dito. Pero ito, ini-express lang naman ni dating senadora, ngayon ay Congresswoman Laila de Lima, yung frustration ng taong bayan. Kumbaga, ang demand talaga ng taong bayan ay walang malalaking isda na makalusot. Kailangan malalaking isda ang maparusahan. Yan ay pangako umano ng administrasyon ni PBBM na hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Ngayon, siyempre, ang paliwanag niya ng administrasyon, lalo ni Yusek Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang, hindi naman mamamadali yan. Dadaan yan sa proseso. Totoo naman yun. Kaya lang, sino ba ang nangako? Sino ba ang nagsabi na mga December 15 lalabas na ang mga warrants of arrest? Sino ba ang nagsabi na marami sa mga big fish na yan, senador at kongresista, magpapasko sa kulungan? Hindi naman taong bayan ang nagsabi niyan. Si Ombudsman Buying at mismong si PBBM, pinangako niya na rin yan. Kasi pinangako na ni PBBM ay ni Ombudsman Buying, parang tiniyak na nito. Kaya gano'n na rin yung pangako ni PBBM. Kaya ngayon, kumbaga, napoprostrate ang taong bayan. Ito naman ngayon yung ini-express ni dating senadora, ngayon Congresswoman Laila de Lima. Kaya lang medyo, hindi lang naman to. Figurative lang naman to. Hindi naman to literal. Kasi sabi ni dating senadora, ngayon Congresswoman Laila de Lima, ang ganyan ang Pangulo, para siyang substandard na paputok. Ang ibig sabihin, mga kabunyog dito ni Congresswoman de Lima, ni Laila, na siyempre, akala mo malakas. Akala mo malakas na paputok. Yung pala paso, substandard. Paso. Nag-i-expect ka, nag-cover ka na ng mo kasi akala mo malakas yung putok. Yung pala, paso. Kasi substandard palang paputok. Kasi ang mga substandard na paputok, kung na-exposed o kaya nabasa, ay wala na. Ang problema, akala mo malakas na paputok. Kaya ka na, nag-cover ka na ng tinga mo. Tapos nung sinindihan na, wala naman pala paso. Yan yung ibig sabihin ni de Lima, ni Laila. Nagpapasabog daw pero supot.
Hindi, ang ibig sabihin niya dito, hindi naman yung literal, ano ito, yung paso. Ha? Kasi ang nagpasabog naman talaga kasi, ang nagpuputok naman talaga kasi na ah, magpapasko na ang mga 'yan, ano? Ah, magpapasko ang mga 'yan sa kulungan. O kaya abangan niyo 'yan. Sino ang nagpuputok niyan ng ganyan? Sino ang nagpasabog ng ganyan? O si Ombudsman Buying at sila PBBM 'yan. Kaya nag-expect ang taong bayan. Eh ngayon walang nangyari. O kaya ang sabi ni dating senadora ngayon Congresswoman Leila de Lima, pag ganyan ang Pangulo, para siyang substandard na paputok. Nagpapasabog pero supot. Kaso ang ibig sabihin hindi yung bastos na supot. Mali lang yung choice of words ni Laila. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Tulad ng nasabi natin, wag dapat itong tingnan ng administrasyon na negative itong comment nila Congresswoman Laila. Kasi yung mga comment ni Congresswoman ni Yussi Claire Castro, parang na ano siya, binabara niya ang ano, yung mga nagko-comment ng ganito, sinasabi niyang ano sabi ni ano, "Huwag niyong ano, madaliin ang pangulo. Huwag niyong madaliin ang administrasyon, hindi yan mamadali." Eh ang unang-una nga, sino ba naman ang nagpangako niyan? 'Di ba sila? O, sila yung nagpasabog, sila yung nagpaputok. O, hindi naman taong bayan, 'di ba? Kaya kumbaga, ang taong bayan ngayon hinahanap yung pasabog nila, yung paputok nila. Kaya kailangan din ang tingnan diyan nila Yussi Claire Castro din, 'wag silang magalit sa taong bayan na nadidismaya. O, ang kailangan nila magpaliwanag, hindi yung magalit. Nangyari kasi parang nagagalit pa yung administrasyon ha? Nagagalit pa Ha? Na may ang sabi rin ni Yussi Claire Castro, natiis nyo nga yung ano, yung 6 na taon ni Duterte. Iba naman. Huwag nating dalhin doon. Huwag nating dalhin sa ganun. Saka tama yung sinabi ni dating Secretary Ronald Llamas dun sa talakayan namin ng Dos Amigos. Sabi niya, alam nyo, dapat magpasalamat na nga ang administrasyon sa taong bayan. Kasi nung ang kampo ng mga Duterte ay nananawagan ng people power, nananawagan ng RevGov, nananawagan ng withdrawal ng military support, ang mamamayan hindi sinamahan ang panawagan ng mga Duterte, itinakwil. Ayaw ng mga tao na maupo si Sara, ayaw ng people power at ayaw ng ah, military withdrawal of support. Hindi yan sinuportahan ng mga tao. So ibig sabihin, dapat magpasalamat ang gobyerno sa mga tao na maunawain ang mga tao, pasensyoso. Tapos ngayon magagalit sila sa taong bayan. Karapatan ng taong bayan ang mag-express ng pagkadismaya. Kaya itong sinabing ito ni dating senadora ngayon Congresswoman Leila de Lima, ini-express niya lang yung frustration ng tao. Hindi ito dapat tingnan na literal na substandard na paputok si si PBBM o kaya nagpapaputok pero supot. Hindi 'yon. Baka na naman makarating ito kay Yussi Claire Castro, mag-init na naman siya, ha? Oh, ano lang, linilinaw lang natin ito, mga kabunyog, mga kabayan. Speaking of Yussi Claire Castro, pag-usapan natin itong ipapablatter niya. Ayon kay Yussi Claire Castro, ipapablatter niya itong isang DDS lawyer, isang DDS lawyer na ayon sa kanya ay binabantaan siya. Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Sino ba itong DDS lawyer na ito? Yan, mga kabunyog, tiningnan ko ito kung sino yung nakasagutan ni Yussi Claire Castro sa social media. Ang nakasagutan niya pala, itong si Trixie Cruz Angeles. Si Attorney Trixie Cruz Angeles ang nakasagutan niya. May post para kasi itong si Attorney Trixie Cruz Angeles. Reaksyon ni Trixie Cruz Angeles doon sa yung sinabi ni Yussi Claire Castro tungkol kay Chucky. Yung kinumpara si Sara kay Chucky doon sa murderer na Manika, yung dal na sa horror movies. O galit ang mga DDS doon. Isa sa mga nagalit
itong si ano, itong si ah, Attorney Trixie Cruz Angeles. Ay alam naman natin, diehard talaga ito na Duterte supporter eh. Hmm? Ngayon, ang problema, yung comment kasi ni Yussi Claire Castro, medyo mabigat din eh. Ha? Ang sabi ni Yussi Claire Castro, ay ang yasin ni Yussi Claire Castro, ang comment pala ni Trixie Cruz Angeles, mabigat. Ha? Ang reaksyon niya doon sa ano, doon kay ang reaksyon niya doon kay Yussi Claire Castro na kinumpara si Sara kay ah, Chucky, oh, hayaan mo. Ngayon malakas lang ang loob mo, ganyan ka kasi nakaupo ka pa sa gobyerno. Oh, nandyan pa ang amo mo. Pero sabi niya, sabi ni Trixie Cruz Angeles dun sa post niya, pero pag wala ka na diyan, pag wala ka na, wala na kayo sa ano, hintayin mo. Appendix mo lang ang walang latay. So, para kay Yussi Claire Castro, yung comment, yung post na yun ni Attorney Trixie Cruz Angeles, pagbabanta sa kanya. Sabi ni Yussi Claire Castro, so pag ako na pala wala na sa gobyerno, gagawa na nila ako ng masama. Oh, yun yung ano, yun yung point ni Yussi Claire Castro. Kaya ipapablatter umano ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang isang abogado na DDS matapos nitong magbanta sa kanyang buhay kaugnay ng kanyang Chucky remark. So, ibig sabihin, ang sinasabi kasi ni Yussi Claire Castro, banta yun sa kanya eh. Na pag wala na siya sa gobyerno, hindi na siya Palace Press Officer, hintayin mo. Appendix mo lang ang walang latay. So para sa kanya, banta yun sa kanya. Kaya hindi niya daw ito mapapalampas, kaya ibablatter niya. Yan yung ano, yan yung sabi ni Yussi Claire Castro. Pero ngayon ko na nakita na ang tinutukoy niya dito si Attorney Trixie Cruz Angeles. Kasi may post si Attorney Trixie Cruz Angeles tungkol doon. Na hayaan mo, pag ano ka na, pag wala ka na sa ano, posisyon mo na yan. Hintayin mo ko na wala ka na sa posisyon mo na yan. Appendix mo lang ang walang latay. Parang nagbabanta na pag wala ka na sa posisyon, gagantihan ka namin. So yun yung sinasabi ni Yussi Claire Castro na pagbabanta. So hindi niya anuhin yon, hindi niya palalampasin yon, kaya ibablatter niya daw. Kasi may nagtatanong sa akin, Attorney, ano ba tong ano? Ano ba tong sinasabing ibablatter daw ni Yussi Claire Castro ang isang DDS na abogado? Sino ba yon? At bakit ibablatter? Yun, naobliga tuloy akong alamin ang katotohanan. Ano ang totoo dito? Kaya ATD. Kaya itong ating segment na ito, yan ang ibig sabihin. ATD. Ano ang totoo dito? Marami kasing tanong sa akin. Ako yung tinatanong ng marami. Torny, ano ang totoo dito? Kaya gumawa na ako ng segment na ito. ATD. Ano ang totoo dito? Napapanood nyo ito dito sa Veritas. Yan. Veritas, ibig sabihin katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Anyway, medyo napapansin natin kay Yussi Claire Castro ngayon, medyo nagiging mainitin na rin, ano? Nai-stress na ito sa trabaho niya. Hindi naman talaga madali ang trabaho niya. Sa kasi Yussi Claire Castro kasi, talagang passionate siya sa trabaho niya bilang Palace Press Officer. Talagang pag may nakikita siyang dapat sagutin, dapat i-counter, kina-counter niya. Kumbaga, nakikibardagulan talaga siya. Kaya lang, dahil sa ganyang ginagawa niya na nakikibardagulan siya at sinasagot niya talaga ang mga issue, kumbaga hindi niya pinapalampas. Basta't may dapat sagutin, dapat na i-counter, ka-counter niya. Ayaw niya ng mga DDS kasi gusto nila, sila lang yung nasa opensiba eh. Matagal kasing panahon, yung mga dating officials ng Malacanang sa press, yung mga dati pa, si Chiloy Garafel, si Cesar Chavez, mga ano yun eh, tahimik yun, hindi naman nagsasalita yun. Sa wala noong spokesperson ng Malacanang na talagang magsasalita. Ito mayroon na, Palace Press Officer si Yussi Claire Castro. Spokesperson at the same time vlogger. Kaya medyo nakakaramdam talaga ang mga DDS na lagi silang binabara, lagi silang kina-counter. Napipikon din sila dito sa
minsan mga pakulo ni Yusek Ler Castro tulad dito sa Chucky. Imagine niyo naman ipareho kay Chucky si Sara Duterte. Ano nila yan? Pambato nila yan sa 2028. Yan na lang yung kanilang pag-asa sa mga DDS. O, tapos sasabihan mo Chucky, o yun. Kaya galit sila Trixie Cruz Angeles. O, kaya ang sabi kay Yusek Ler Castro, hintayin mo na ano ka, matapos ka dyan. Pag wala ka na dyan, um, appendix mo lang ang walang latay. O di syempre, sabi ni Yusek Ler Castro, ano yan, pagbabanta? Na pag wala na ako sa gobyerno, hindi na ako palas press officer, gagantihan niyo ako? Hindi pwede yan. Ibablatter niya daw. Ibablatter niya daw. Abangan natin kung anong susunod na mangyayari dito. O ito, isa pang tungkol pa rin ito kay Sara Duterte. Sabi ni Ronald, dating Secretary Ronald Llamas, nakausap niya daw yung mga ambassadors. Naalala ko, mayroon ito talagang meeting si former Secretary Ronald Llamas. Mayroon kaming Dos Amigos na programa. Sabi ko, Ronald, nasaan ka ba't nakapurma ka? Sabi niya, nandito ako sa isang mamahaling hotel nakapurma ako. Pa-meeting ko yung mga ambassadors. Yun. Ngayon, ang sabi ni Ronald Llamas, yung mga kausap kong mga ambassadors, sabi nila, kapag nakabalik yung mga Duterte, you will be a failed state. Para kayong North Korea. O yun. So, actually, dapat din talaga itong isipin ng ating mga kababayan. Ito yung naiisip ng ibang mga bansa tungkol sa atin. Kumbaga, ang pagtingin sa atin ng ibang bansa, in-express ng mga ambassadors na kausap ni Ronald Llamas, sabi daw sa kanya, kung makabalik pa sa inyo ang Duterte, makabalik sa pamamagitan ni Sara, para kayo niyang hindi na natuto. Parang, ano na kayo? Ano na kayo? Hindi na ba kayo nagising sa ano? Parang ano na kayo? Failure kayo. Failed state. Ibig sabihin, ano na tayo? Wala nang mangyayari sa atin kapag ganyan. Wala na tayo, hindi na tayo natuto. Ano yon? Actually, ano talaga yan? Dapat pag-isipan talaga natin yan na mamamayang Pilipino. Yung comment na yan ng mga ambassadors. Totoo yun kasi yung kinikwento na yan ni Ronald Llamas, may programa nga kami minsan, sabi ko, nasaan ka ba't nakapurma ka? Kamiting niya raw mga ambassadors. Hindi niya naman dinitalye kung sino-sino yon. Pero ngayon, mayroon siyang comment na ganyan, lumabas sa media. Ang sabi niya, nung nakausap niya daw ang mga ambassadors at napag-usapan si Sara, nung naisip ng mga ambassadors na, kung mananalo pa yan si Duterte, makakabalik ang Duterte sa puder, ano na kayo? Failed state na kayo. Ibig sabihin, hindi nyo nare-realize na hindi pa rin kayo natututo sa pinagdaanan na ng bansa. Anyway, hamon yan sa atin. Tama naman yung sinabi ng mga ambassadors. Hindi pa ba tayo natuto? Bakit nakita na natin ang nangyari sa panahon ng Duterte? Nangako na lalabanan ang kriminalidad, ang illegal na droga, wala namang nangyari. Ang dami lang namatay. Nangako na lalabanan ang katiwalian, ang korupsyon, wala naman. Marami pang ang mga katiwalian, korupsyon na nangyari sa kanilang kapanahunan. Itong sila Diskayal, sobrang yumaman ito sa panahon ng Duterte. Maraming mga iskandalo, mga korupsyon, scandals na nangyari sa panahon ng Duterte. Farmally, overpriced laptops, marami pang iba. Tapos ngayon, babalik na naman ang another Duterte. Parang, anong nangyayari sa inyo? Parang ganun yung observation ng mga, ng mga ambassadors ng ibang bansa, Totoo naman yun. Mukhang kailangan talaga rin nating seryosohin yan. Tsaka ito pa, alam naman natin na ang Duterte, si Sara lalo na, pro-China. Pati yung mga kasamahan niya, sila Bato, sila Bongo, sila Rubin Padilla, sila Marcoleta, sila Amy, mga pro-China yan. Tapos ngayon, ang China, kinakamkam ang mga teritoryo natin, tapos bubuto ka sa isang presidente, kakandidatong presidente, susuportahan mo ang isang kumakandidato sa pagka-presidente na alam mong pro-China. Ano ba yan? Failed state na nga tayo niyan. Tama naman. Tama naman. Nakakalungkot nga yung kanyang observation sa atin,
Pero kailangan nating seryosuhin yan, yung ganyang observation, mga kabunyog, mga kababayan. Okay? So, magandang araw, mga kabunyog, mga kababayan. Ito po ang ating ATD. Ano ang totoo dito? Yan po ang katotohanan sa mga topics na ating pinag-usapan. Lagi niyo pong subaybayan itong segment na ito dito sa Veritas. Katotohanan, dahil ang katotohanan o ang Veritas ang magpapalaya sa ating bayan.